kang pumuli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pumuli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin ang bagyong Krising at ang epekto ng habagat sa ating bansa. Ito po ang bagyong Krising ay kasalukuyang nasa tubig pa rin. Nandito po sa may East Philippine Sea at huling namata ng Pag-asa sa lying around 520 kilometers east-northeast ng Hubad, Sorsogon. At kung papansin niyo itong ating satellite image, nagiging maayos po yung kanyang sirkulasyon. Ibig sabihin po niyan, lumalakas po yung ating bagyo dahil naging maayos nga yung kanyang pag-ikot. Naiipon na yung kanyang mga kaulapan malapit sa kanyang gitna. Ayon sa Pag-asa, ang bagyong Krising ay nasa tropical depression category pa din na may taglay na lakas ng hangin na umabot sa 55 kilometers per hour at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 70 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa northwestward sa direksyon ng Northern Luzon sa bilis na 25 kilometers per hour. Ngayon, silipin natin itong official track ng Pag-asa para dito po sa bagyong Krising. So, ito po yung track ng Pag-asa. Pinapakita dito na patuloy na kikilos pa northwestward. Ito pong bagyong Krising at posibleng bukas ng gabi, hapon hanggang gabi, pinakamalapit na po yan dito sa may areas ng Northern Luzon, dyan po sa may Cagayan at Babuyan at Calayan Group of Islands. Ngayon, tatawid po yan over the weekend, Friday to Saturday, dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at maaaring makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na linggo ng umaga hanggang hapon. Pero again, habang umaakyat po yan, maaaring ngayong araw, umabot na po yan sa tropical storm category na kung saan mabibigyan po yan ng international name. At bago pa man yan maglandfall or lumapit dito sa hilagang bahagi ng Cagayan, posible pa yan umakyat sa severe tropical storm category. Ibig sabihin po niyan, inaasahan natin na lalakas pa yung ating bagyo habang nandito po sa may East Philippine Sea. Maliban dyan, meron tayong tinatawag na area of uncertainty. Again, ito pong bilog na to, maaari pong mas mababa or mas mataas dun sa ating center track yung posibleng puntahan ng bagyo. So, posibleng dito sa extreme northern Luzon, umabot yung ating bagyo, pero hindi rin natin naalis na maglandfall yan ng mas mababa dito sa area ng Cagayan. So, kailangan maganda po tayo sa anumang possible changes ng kanyang direksyon o pupuntahan. Again, ito pong ating area of uncertainty ay hindi lang po pataas at pababa. Meron din po yan papunta at yung oras po, maaaring mas late. O, kung pinapakita dito, alas 8 ng gabi, maaari pong mas maaga yan ng kaunti or maaari din pong mas late. Pero around bukas ng gabi bukas ng gabi, yan natin inaasahan na pinakamalapit po ito pong bagyong Krising. Ito naman pong areas na may kulay yellow-orange, yan po yung ating malalakas na hangin na directly associated dito po sa bagyong Krising. Nasa around 600 kilometers po ang diameter, ang lawak ng sirkulasyon, ito pong bagyong Krising. So, if ever nandito po yan sa hilagang bahagi ng Luzon, yan po ay makaka-apekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon at mag-i-extend pa yan dito po sa ilang bahagi ng Central Luzon. Ngayon, tingnan naman natin itong mga posibleng pag-ulan na maaaring idulot ng bagyong Krising. Silipin muna natin itong weather advisory na nagmula sa Pag-asa. So, ito po yung pinalabas na weather advisory ng Pag-asa. Pero simulan natin ngayon hanggang bukas. So, meron na po tayong kulay pula. Ibig sabihin po niyan, intense hanggang torrential rains. Ito po ay dito sa may area ng Occidental Mindoro, maging dito sa areas ng Western Visayas, particularly dyan po sa lugar ng Antique. Ito po ay epekto ng habagat or southwest monsoon. Again, kapag meron po tayong torrential rains, mataas po or halos madalas na po yan, nagkakaroon tayo ng mga flash floods, landslides at malawakang pagbaha. So mag-ready at mag-ingat po tayo dyan. Meron din po tayong mga kulay orange, yan po ay heavy hanggang intense o mabibigat or malalakas ng mga pag-ulan. Dito po sa mga areas ng Palawan. So epekto po yan ng habagat Ito pong areas ng Palawan, maging dito sa areas ng natitirang bahagi ng Western Visayas. Itong isla ng Panay at Negros Occidental. Yan, meron tayong inaasahang malalakas sa pag-ulan dyan. Maging dito sa areas ng Catanduanes at itong areas ng Camarines Sur at Camarines Norte. Ito po ay epekto ng panglabas na kaulapan ng sirkulasyon ng bagyong Krising. So ito po yan. Ito namang nandito sa western section ng ating bansa, yan po ay epekto naman
ng habagat or southwest monsoon. Again, yung ating 50, yung mga dilaw, yan po ay 50 hanggang 100 millimeters na pagulan or moderate to heavy rains ay aasahan natin sa natitirang bahagi ng Bicol Region. Ito pong Samar Provinces, kasama po dyan ang Masbate, natitirang bahagi ng Western Visayas, maging dito sa isla ng Cebu. So meron po tayong mga possible na moderate hanggang heavy rains dyan. Maging dito sa areas na medyo malayo sa ating bagyo, ang Zamboanga del Norte at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Yan po ay dulot o epekto ng habagat. Pero maliban po dyan, yung mga areas na walang kulay, maulap din po ang panahon natin dyan at possible po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan dyan. Dito po sa natitirang bahagi ng Visayas at itong hilagang bahagi ng Mindanao. Kasama po dyan ang rehiyon ng Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Samantalang, ngayon, hanggang bukas, meron tayong inaasang moderate hanggang heavy rains dito sa areas ng Cagayan. Kasama po dyan ang Isabela, ilang bahagi ng Aurora. Ito po yung trough ng ating bagyo. Pero habang lumalapit po yung ating bagyo dito sa hilagang bahagi ng Luzon, mas madadagdagan po yung ating mga pagulan dyan. Dahil naman sa habagat, meron tayong mga pagulan dito sa areas ng Zambales at areas ng Bataan. So ito po ay mga pagulan natin mula ngayon hanggang bukas. Pero again, ayan, ito po ay mula bukas hanggang sa Saturday na or sa Sabado. Kung mapapansin nyo, nalipat or nag-shift yung ating concentration ng malalakas na pagulan or yung ating madaming pagulan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Ito po ay direct effect na ng ating bagyong Krising. So meron tayong heavy, ay intense hanggang torrential rains dito po sa mga areas ng Ilocos Norte. Ito po yung areas ng Cagayan, syempre at Apayao at maging dito sa Babuyan at Kalayaan Group of Islands. Dahil po yan sa pagdaan or pagtawid. By this time, ito na po yung mga pagkakataong tatawid yung ating sama ng panahon dito sa hilagang bahagi ng Luzon. So ito po ay direct effect ng bagyo. Samantalang, ito pong mga color orange, dito po sa Ifugao, Abra, kasama po dyan ang Ilocos Sur, Mountain Province, at La Union, Benguet, at maging sa Pangasinan, kasama po dyan ang Zambales at Bataan. Yan po ay panglabas na kaulapan din ng ating bagyo. Possible po dyan ang mga intense hanggang heavy rains. Kasama na po dyan ang Zambales at Bataan. Ito pong natitirang bahagi ng Northern Luzon, hanggang 50 to 100 mm sa pagulan ang ating aasahan dyan, maging dito sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Kasama po dyan ang areas ng Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac. At kasama rin po dyan ang Metro Manila. Mula mamayang gabi hanggang bukas. So bukas po, maulan na po tayo sa Metro Manila at magpapatuloy po yan hanggang Sabado. Dahil sa epekto po ng habagata or southwest monsoon. Again, maghanda po tayo dyan, particularly sa mga areas na madaling bahain o yung mga low-lying areas o yung mga kalsada na pababa. So, naiipon yung ating mga tubig dyan. So, mag-ready po tayo sa mga possible effects ng mga pagulan, lalong-lalo na ang pagbaha. Samantalang, meron din tayong mga 100 to 200 mm na pagulan or heavy hanggang intense rains dito po sa areas ng Batangas, Cavite at ilang bahagi ng Laguna. Ganun din po ang ating asahang panahon dahil sa habagat sa areas ng Occidental Mindoro, kasama po dyan ang Palawan at ito pong Antique. Maging dito po sa Western Visayas, meron tayong mga moderate to heavy rains dyan at ang natitirang bahagi ng Mimaropa. Again, ito pong mga areas na walang kulay. Although walang kulay yan, possible pa rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan at mga posibleng thunderstorms. Ito pong mga areas ng Bicol Region, yan, mga walang kulay na areas at Calabarzon. Mawala pa rin po ang panahon natin dyan at possible din yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Maging dito sa mga areas or natitirang bahagi ng Visayas. Dahil sa epekto po ng habagat or southwest monsoon. Again, ito po ay mula bukas hanggang Saturday. Kasabay po ng pagtawid na itong ating binabantayang sama ng panahon. Sa darating naman na Saturday, ayan, mababawasan po yung ating mga pagulan. Particularly sa western side o ito pong silangang bahagi ng ating bansa. Pero again, dahil sa epekto ng habagat, meron pa rin tayong mga heavy hanggang intense rains dito po sa Ilocos Norte, Zambales at Bataan. Kasama po dyan ang Occidental Mindoro. Ito pong western section ng Northern Luzon, Central Luzon, kasama pa rin po dyan ang Metro Manila. Natitirang bahagi ng Mimaropa at Western Visayas, meron pa rin po tayo dyan mga moderate hanggang heavy rains. So yan po yung mga kulay dilaw natin. Dahil po sa epekto ng habagat, yan naman po ay sa Sabado hanggang Linggo.
Yan po yung ating mga posibleng pagulan na dulot nitong bagyo at ng habagat ayon sa weather advisory ng Pag-asa. Ngayon, silipin naman natin itong numerical weather prediction na nagmula kay Weather Manila. Ito po ay aking professor dati sa UP. So, simulan natin bukas ng umaga hanggang bukas ng gabi. Yung concentration ng ating mga pagulan dito ay nandito nga sa areas ng Cagayan at Isabela. Meron tayong itim dyan. Yan po ay hanggang 200 mm na pagulan. So, intense to torrential din po yan. Ito po ay direct effect na ng ating bagyong Krising dahil medyo malapit na po yan. Sa Biyernes ng gabi, dito po sa hilagang bahagi ng Luzon, meron din tayong mga concentration ng malalakas na pagulan sa Ilocos Region, kasama po dyan ng La Union at Pangasinan. Dahil sa pinagsamang epekto ng panglabas na kaulapan ng bagyong Krising at ng ating habagat, ganoon din po sa Zambales at Bataan. Kasama na po dyan ang Occidental Mindoro, Antique, ito pong Western Visayas area, kasama po dyan ng Negros Islands, at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. So halos hindi naman nalalayo. Ito pong numerical weather prediction ng Weather Manila sa Pag-asa. Again, yung mga areas po na medyo light yung colored, possible pa rin po yung mga pagulan natin dyan. Kasama na rin po dyan ng Metro Manila. Meron din po tayong inaasahan na pagulan na dulot ng habagat. Mula Friday naman ng gabi hanggang Sabado ng kinabukasan na po, yung ating concentration ng malalakas na pagulan ay tatawid din dito. Ito po yung time na makakatawid na yung ating bagyong Krising dito sa may Luzon Strait, dito sa itaas na bahagi ng Ilocos Region. So again, ito pong mga kulay itim ay torrential rains. So hanggang 200 mm sa pagulan. Makakonsentrate po yan sa western section ng Northern Luzon. Yan po ang Ilocos Region. Kasama po dyan ng Abra at Payao. Pati po itong areas ng Ifugao. So medyo malakas po yung ating mga inaasahang pagulan dyan. Maging ang natitirang bahagi po ng Ilocos Region, ng La Union at Pangasinan. Yan po ay sa darating na Friday ng gabi hanggang umaga po ng Saturday. Again, meron pa rin po epekto yung habagat dito sa western section ng Central Luzon. Metro Manila, meron pa rin tayong mga pagulan dyan. Ganun din po ang Occidental Mindoro, kasama na po dyan ang areas ng Western Visayas, maging dito sa Isla ng Panay at Negros. So mostly yung concentration natin malilipat sa kabila. So pagtawid po ng ating bagyo sa darating na Sabado, nandito pa rin po yung ating mga pagulan. Malilipat po sa western section ng Northern Luzon, Central Luzon. Meron pa rin tayong mga pagulan dito sa Metro Manila. Kasama na rin po dyan ito pong Mimaropa area at maging dito sa areas ng Western Visayas. So ito po ay epekto ng habagat. Yung ating habagat po, kahit makatawid itong bagyong si Krising, ay hindi natin inaasahang biglang mawawala. Dahil active po yung ating tinatawag na monsoonal trough o yung mga low pressure system sa itaas na bahagi ng ating bansa. So silipin natin yan dito sa windy na satellite images. So if ever makatawid po yung ating sama ng panahon dito sa may West Philippine Sea, banda dito. So if ever makatawid na po yan sa darating na linggo, hindi rin po agad mawawala ang epekto ng habagat. Mababawasan pero hindi po mawawala. Dahil kung mapapansin nyo, meron tayong mga sirkulasyon dito. Ito yung ating tinatawag na monsoonal trough. Itong areas na to, para siyang ITCZ, relatively mababa po ang pressure dyan. Kaya yung daloy ng hangin natin papunta or pataas dyan or papunta sa mga low pressure system. Papunta nga dito sa bagyong Krising, pag tumawid po yan, meron pa rin po magpapalakas sa ating habagat or southwest monsoon. So, consistent po ang epekto ng habagat sa atin. Although mababawasan ang epekto pagtawid ng bagyong Krising, hindi po yan mawawala. So again, mag-ingat po tayo sa mga possible effects. Inuna natin yung pagulan, mamaya yung hangin naman. So mga possible effects ng pagulan dulot ng habagat at ng bagyong Krising. Mamaya balikan natin itong bagyong Krising. Muli ako po ang weather Tito Alvin para sa Philippine Weather Trivia.